Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, unahin natin dito po sa inilabas na song or panibagong Christmas Station ID ng MediaQuest Ventures. So, kung inyo natatandaan nung nakaraan, naglabas na po sila, di ba, ng Christmas Station ID. Ngayon, naglabas ulit sila ng panibagong song for Christmas. And kabilang dito ang ilang kapatid na artists. Sabi nga dito sa MQuest Venture, MVP Groups, Merry ang vibes ng Pasko recording lyrics video. Iba't iba man ang ginagawa ng MVP Group, ang misyon naman namin ay isa, gawing merry ang vibes ng Pasko ng mga Pilipino. Naway lagi nating isa puso ang mga mensahe ng awiting ito na regalo namin para sa inyo. Isang bansa po nating panoorin ang Merry ang Vibes ng Pasko recording lyric video. So ito po pala ay regalo ng MVP Group sa ating lahat, and napakaganda po ng mensahe ng naturang song. So kakaiba, diba? Saan ka nakakita ng company na dalawa ang Christmas ID? Meron ba sila nito? Diba wala? Tayo lang po na taga TV5 ang merong ganito. Dalawa yung Christmas Station ID. Kaya yung iba napasugod po dito sa comment section at kung ano-ano ang sinasabi na kesyo ganto, kesyo ganyan. So inggit lamang sila dahil dalawa po ang inilabas ng TV5 para po sa Christmas Station ID. Regalo na nga lang po ito ni MVP Group sa atin. Meron pang mga nagrereklamo dyan. Siguro ito yung mga bashers. Samantalang kahapon po matagumpay na nairaos syempre ang MediaCon ng cast ni Bossing Vic ni Piolo Pascual ng The Kingdom. And sabi nga doon, marami nating dapat abangan dito po sa The Kingdom. Mga exciting po na talaga namang eye-opener sa lahat, lalo na po sa mga kabataan. Very worth it po itong panoorin sa Kapaskuhan, December 25, 2024 po yan. And ipinakita nga po doon yung pinakang trailer ng nasabing pelikula, and ang dami pong nabitin mga kadabarkads. Meron pa nga pong nagtatanong na may part 2 po ba itong trailer ng The Kingdom? So yung part 2 po nito mga Dabarkads ay siguro, ewan ko kung maglalabas pa sila, pero mas maganda panoorin nyo na lamang po sa mga sinihan dahil sobrang worth it yung ibabayad nyo po dito. Ang daming what if ninyong malalaman dito. Since napanood ko po yung trailer ng pelikula, ang comment ko, napakaganda po ng pagkakagawa. Grabe. And meron nga po akong mga nababasa na pang box office na itong ginawa nila Bossing Vic Soto and Piolo Pascual na pelikula. Masyado daw ginalingan ng MediaQuest Ventures. At since pinakita na nga yung trailer, ang dami pong mas na-excite dito. And sabi nila panonoorin nila ito dahil sobrang nakaka-excite yung mga kaganapan sa naturang pelikula. So ito po yung mga good feedback, ipa-flash ko na lamang sa mga screen po ninyo. At talaga namang napakaganda po, napakahusay ng mga artista. So wala akong masabi kundi panoorin nyo po ito sa December 25, 2024. Samantalang, bago tayo magtungo doon sa main topic natin na isang Itbulaga host ang aksidente pong nahulog, pag-usapan muna natin itong nangyari po sa isa pang Itbulaga host na napasugod po sa hospital para ipaopera po yung kanyang kamay or yung kanyang daliri. So bakit? So kaya wala po si Paulo Ballesteros kahit birthday niya po kahapon, sayang no, may hinihanda pa naman po ang Itbulaga, ang TBJ para po sa kanya, pero kailangan niya po talagang magpahinga at ang balita ko nga po, mahaba-haba po ang pagkawala nitong si Paulo Ballesteros dahil kailangan niya pong magpagaling dito po sa kanyang operasyon sa daliri. So ito po ay trigger finger at 3 days niya na daw itong iniinda. Masakit daw yung kanyang daliri at hindi po maitiklop.
And meron pa pong inamin itong kapatid niya na 3 years na po pala itong iniinda ni Paulo Ballesteros. Eto po mga kadaver cards, nabasa ko. Tama naman po magdasal pero better have it check pa rin po para di na lumala. Si Pau po kasi matiisin daw. 3 years na niya yang iniinda, ngayon lang po talaga di na niya kinaya kaya pinabuksan na. So pinaopera po yung kanyang daliri. And yung kapatid na rin po ni Paulo Ballesteros yung nagsabi na medyo mahaba-habang pagkamis nyo kay Paulo Ballesteros. So magpapagaling daw muna siya bago ito pumasok sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol pa sa isang host ng Itbulaga, walang iba kundi po itong si Amber. Si Queen Amber na kung saan ay tila baga aksidente po siyang nahulog. So ganito po yan. Ang TBJ na page ay nagbahagi po ng video nitong si Amber kasama ang mga queen host ng Itbulaga, si Raisa May, si Atasha, si Karen, si Maine Mendoza. So parang inano nila yung kamay nila, no? Parang pinagpatong-patong po nila yung mga braso nila and then para ihagis-hagis po itong si Amber. And pagkahagis po nila, ayun po, nahulog ata si Amber tapos pinutol na po yung video ng TBJ. Kaya marami po ang nag-alala dito sa comment section ng naturang post ng TBJ. Ito po yung ilan sa mga komento po nila. So sabi dito, Diyos ko po, na paano si Amber, kamusta po siya, wala po sanang masamang nangyari sa kanya, nako po yung ulo niya. And sabi pa ng isa dito, mukhang absent daw si Amber bukas. Si Amber sa EB dahil masakit daw yung likod sa pagkakahulog. So grabe po yung pag-alala ng mga tao, ng mga Dabber Cats, yung reaction po nila sa nakita po nila na parang nahulog si Amber ng maihagis po ito ng mga queen ng Itbulaga po or mga host po ng Itbulaga, kaya marami po ang nag-aalala. So siguro okay naman si Amber ngayon. Medyo nahulog nga lang pero baka nasalo naman, 'di ba? So hindi natin alam kasi pinutol na po agad yung video. And nang i-check ko nga po itong account ni Queen Amber Torres, na-reshare niya pa po or ng kanyang mother or ng kanyang parents yung video po ng TBJ. And meron siya mga post doon. So ibig sabihin okay lang po itong si Amber. Sa mga nagtatanong kung kamusta na siya, okay lamang po si Amber mga Kadaver Cats. Yun nga lang, hindi natin alam yung nangyari. Pero okay siya, nakakapag-post pa siya sa kanyang Facebook account. And speaking of Amber, meron po nagpadala sa kanya ng regalo from US. Mga toys, scooter ata. Grabe, di ba? Ang dami pong natutuwa kay Queen Amber dahil siya ay bibong bata and mahusay kumanta. So ano po ang komento ninyo dito mga Kadaver Cats? Please comment down below kung ano po ang masasabi ninyo dito po sa ating latest update.